Hi guys, ngayon ay gagawa tayo ng puto cheese. Ayan. Ito yung ating mga sangkap guys. Sundan nyo lang ako. So, meron tayo ditong all-purpose flour, baking powder, powder milk. Paghalu-haluin muna natin. Ayan. Kagaya ng ginagawa ko dito. I-add natin ang sugar. Meron pala ako ditong vanilla guys. Naglalagay ako ng vanilla para mas mabango yung ating puto cheese. Hinalo ko yung itlog at pag nahalo na guys, ilagay natin ang tubig ng paunti-unti. Huwag natin ibuhos agad ang ating tubig dahil ang absorption ng ating flour ay iba-iba minsan. Ayan. So, kung masobrahan siya guys, mag-add na naman tayo sa ating dry ingredients. Tingnan nyo po ang tamang consistency ng puto cheese. Ayan. Mag-add tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. Ang gamit ko dito is Mr. Brown. Nabibili lamang po yan sa mga palengke. Ayan, tingnan nyo guys, halong-halo na yung ating puto butter. Sa 1 cup guys na recipe ng ating all-purpose flour, ay makakagawa tayo dito ng 20 pieces na medium size puto. Ayan. Nag-slice na rin ako guys ng cheese at ilalagay natin yan mamaya kapag naluto yung ating puto. Depende guys sa inyong keso. Kung yung keso na ginamit ninyo is yung matigas, kagaya sa akin, ang ginamit ko dito is yung Eden dahil malambot siya. Nilalagay ito kapag naluto na or umumbok na yung ating puto para hindi siya matunaw. Ayan, nakagawa tayo ng 20 pieces. Isa lang na natin ito guys. Sa pagluluto ng medium size na puto, lutuin natin to sa katamtamang apoy lang ng 12 minutes. After 10 minutes guys na nakasalang ito, ilagay natin ang ating keso. Doon pa lang tayo magta-topping. Ayan nga, after 10 minutes guys, ilagay na natin ang ating keso. Ayan, pagkatapos guys, isa lang na natin ulit for another 2 minutes at ito na yung resulta. Hindi masyadong natunaw yung cheese. Itong ginawa kong recipe guys ay 1 cup lang para makita ninyo or makapag-try kayo ng kaunti para masubukan ninyo kung eksakto ba talaga ang lasa. At kung napansin ninyo guys, kahit wala akong ginamit dito na margarine or butter, hindi pa rin madikit yung ating puto sa molder. Makinis ang ilalim ng ating puto. Sa pagpepresyo guys, mag-costing kayo. Kasi sa time na ginawa ko tong video na to ay mababa pa ang presyo ng ating mga sangkap. Ayan, para hindi kayo mahirapan at hindi masayang yung inyong mga ingredients, gumawa muna kayo ng kaunti. So, kapag na-perfect nyo na, saka na kayo gumawa ng maramihan. At maganda rin kung magpa-free taste kayo sa inyong mga kapitbahay para malaman ninyo ang lasa kung nasarapan ba sila or hindi. At sa inyong mga kapamilya guys. Ayan. Thanks for watching! Bye!